Isang mapagpalang araw sa bawat pusong nakikinig at laging nag-aabang ng mga kwentong magbibigay kulay sa ating buhay. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at tadhana. Sabi nila, ang bawat desisyon ay isang sanga sa puno ng ating buhay. Paano kung ang desisyong akala mo'y pinakatama ay siya palang magdadala sa'yo sa isang katotohanang matagal nang inilibing ng kahapon? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Silakbo? Isang lalaking nasa tuktok ng tagumpay, ngunit isang tawag lang pala ang sisira sa lahat. Napakabango ng mga puting rosas. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Silakbo Akbo Valderrama habang nakatayo siya sa dulo ng altar ng katedral ng Maringal. Ang halimuyak ng libu-libong bulaklak kasama ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay bumabalot sa buong paligid. Perpekto. Ito ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang araw ay perpekto. Ang simbahan ay perpekto. Ang lahat ng pinakamayayamang pamilya sa buong bansa ay naroroon. Nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Mga matang nakatutok lahat sa kanya. Sa kanyang tabi, ang kanyang amang si Don Mateo Valderrama ay nakatayo ng tuwid na tuwid. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pagmamalaki. Ito ang araw na pinangarap nito para sa kanya. Ang pagsasanib ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa siyudad ng Maringal, ang mga Valderrama at ang mga Aguilar. At sa dulo ng pasilyo, sa pagbukas ng malaking pinto ng katedral, naroon si Clara Aguilar, ang kanyang mapapangasawa, nakasuot ng isang damit pangkasal na nagkakahalaga ng isang mansyon. Si Clara ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Bawat hakbang niya palapit sa kanya ay sinusundan ng marahang pagtugtog ng organo. Ngumiti si Silakbo. Isang ngiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin. Isang ngamang ngiting nagpapakita ng kumpiyansa, ng kaligayahan. Isang ngiti ng isang lalaking nakamit na ang lahat. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may isang bahagi ng kanyang puso na manhid. Isang bahaging matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Nang makarating si Clara sa kanyang tabi, inabot niya ang kamay nito. Malamig. O baka ang kamay niya lang ang malamig. You look beautiful, bulong niya. And you look like my future, sagot ni Clara, na may matamis na ngangiti. Nagsimula na ang seremonya. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, ngunit para kay Silakbo, ang mga salita ay parang hangin lamang na dumadaan. Tumango siya sa tamang oras, ngumiti sa tamang pagkakataon. Ginagawa niya ang lahat ayon sa plano, ayon sa inaasahan, hanggang sa nag-iba ang lahat. Isang marahang pag-vibrate, naramdaman niya ito mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang pamilyar na panginginig, napakunot ang noo ni Silakbo. Sino ang tatawag sa kanya sa oras na ito? Alam ng lahat, ng buong mundo, na ikinakasal siya ngayon. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit muling nag-vibrate ang telepono. At muli. At muli. Sunod-sunod. Desperado. Napansin ni Don Mateo ang bahagyang pagbabago sa kanyang kilos. Sumenyas ito, gamit ang mga mata. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang gagawa ng anuman. Ngunit ang panginginig ay hindi tumigil. May kung anong kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may mali. May isang bagay na napakasama ang nangyayari. Habang nagsasalita ang pari tungkol sa walang hanggang pag-ibig, dahan-dahan niyang dinukot ang telepono mula sa kanyang bulsa, itinago ito sa likod ng kanyang likuran. Isang sulyap lang, iyon lang ang kailangan niya. Nang makita niya ang pangalan sa screen, huminto ang kanyang mundo. Unknown number. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit may nagtulak sa kanya na buksan ang mga text message. Kuya Akbo, tulong po.
Si Mama po, kailangan niya kayo. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Hindi, hindi maaari. Isang kalokohan, isang masamang biro. At pagkatapos, muling tumawag ang parehong numero. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Sa isang iglap, lahat ng tao sa paligid niya ay naglaho. Ang boses ng pari, ang musika, ang mga bulungan ng mga bisita. Tanging ang tunog ng pagring ng telepono ang kanyang naririnig. Patawad, bulong niya, at walang pasabing sinagot ang tawag, itinapat ito sa kanyang tainga. Hello? Nanginginig niyang sabi. Kuya! Kuya Akbo? Isang boses ng bata ang sumagot, basag at puno ng takot. Kayo po ba si Silakbo Valderrama? Nanlamig ang buong katawan ni Silakbo. Oo, ako nga. Sino to? Ako po si Sinag, humihikbing sabi ng bata. Si Mama po. Si Hiraya. Dinala po namin siya sa ospital. Sa San Roque Medical Center po. Hindi na po siya gumigising. Hiraya. Ang pangalang iyon. Isang pangalang 7 taon na niyang hindi naririnig. Isang pangalang kasama niyang ibinaon sa limot. Ang pangalan ng babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng sinabi ng kanyang ama na patay na. Anong sinasabi mo? Hirap niyang tanong. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sinong Hiraya? Si Hiraya Mercado po, nanay ko. Sabi ng bata. Ang bawat salita ay parang isang punyal sa puso ni Silakbo. Sabi niya po, kapag may nangyaring masama sa kanya, kayo lang daw po ang tatawagan ko. Nabitawan ni Silakbo ang kamay ni Clara. Napatingin sa kanya ang lahat. Ang mukha ni Clara ay nagpapakita ng pagkalito na dahan-dahang napapalitan ng galit. Ang mga mata ni Don Mateo ay nag-aapoy. Silakbo, anong ginagawa mo? Mariing bulong ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso na dumadagundong sa kanyang tainga. Hiraya, buhay siya, at may isang anak na tumatawag sa kanya. Nasaan ka, bata? Tanong niya sa telepono. Ang boses ay desperado. Nandito po sa emergency room. Natatakot po ako. Iyon na. Iyon ang huling salitang kailangan niyang marinig. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa paring nakatigil sa pagsasalita. Tumingin siya sa mga daan-daang bisitang nakatingin sa kanya. At sa huli, tumingin siya kay Clara. Sa mga mata nito, nakita niya ang hinaharap na binuo para sa kanya. Isang buhay ng yaman, kapangyarihan, at responsibilidad. Isang buhay na perpekto sa paningin ng lahat. Ngunit hindi na yon ang mahalaga. Patawad, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit desidido. Patawad, Clara. Hindi ko kaya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Hindi na niya pinansin ang pagpigil ng kanyang ama sa kanyang braso. Silakbo, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Sigaw ni Don Mateo. Ang boses ay puno ng galit na hindi pa niya narinig kailanman. Pero si Silakbo ay tumakbo na. Tumakbo siya palayo sa altar. Tumakbo siya sa gitna ng pasilyo, palayo sa mga naguguluhang tingin ng mga tao, palayo sa kanyang perpektong kinabukasan, palayo sa lahat ng kanyang nakagisnan. Nang marating niya ang pinto ng katedral, itinulak niya ito ng buong lakas. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, pansamantalang bumulag sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya tumigil. Tumakbo siya patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso't isip ay may iisang sinisigaw. San Roque Medical Center. Ang pagmamaneho patungo sa ospital ang pinakamahaba at pinakamagulong sandali sa kanyang buhay. Wala siyang pakialam sa mga busina, sa mga ilaw trapiko. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Hiraya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga tawa,
Ang sakit ng pagkawala niya. Lahat ay kasinungalingan. Pagdating niya sa ospital, halos iwanan niya ang sasakyan sa gitna ng daan. Mabilis siyang pumasok. Ang amoy ng gamot at Exauduji ay sumalubong sa kanya. ICU! Nasaan ang ICU? Halos pasigaw niyang tanong sa unang nurse na nakita niya. Itinuro ng nurse ang direksyon. Muli, tumakbo si Silakbo. Ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Bawat metro na nilalakad niya ay naglalapit sa kanya sa isang katotohanang maaaring muling sumira sa kanya. At doon, sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakita niya ang mga salitang Intensive Care Unit. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At sa loob ng silid, sa gitna ng mga kumukurap na ilaw at mga makinang tumutunog, nakahiga ang isang babae. Maputla. Payat. May mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong pagbabago, kahit anong paghihirap ang makita sa mukha nito, kilalang kilala niya ito. Ang babaeng 7 taon niyang iniyakan. Ang babaeng akala niya'y matagal nang pumanaw. Si Hiraya. Isang pamilyar na init ang gumising sa diwa ni Hiraya Mercado. Nasa dalampasigan daw siya ng probinsya ng Pag-asa. Ang buhangin ay mainit sa kanyang mga talampakan at ang amoy ng maalat na hangin ay sariwa sa kanyang paghinga. Sa kanyang tabi, nakaupo si Akbo. Hindi ang bilyonaryong si Silakbo Valderrama na laging laman ng mga magasin, kundi ang simpleng Akbo na nakilala niya. Nakasuot lamang ng puting t-shirt at shorts. Ang buhok ay ginugulo ng hangin at ang mga mata ay nakangiti habang nakatingin sa kanya. Ang ganda mo, Hira, sabi nito. Ang boses ay kasing init ng papalubog na araw. Ikaw ang katuparan ng lahat ng hiraya ko. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ay tama. Perpekto. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal. Ngunit dahan-dahan, ang init ng araw ay napalitan ng lamig. Ang asul na kalangitan ay naging puting kisame. Ang amoy ng dagat ay naging amoy ng gamot. At ang mainit na kamay ni Akbo ay naglaho. Tunog. Pagbilis ng tunog ng heart monitor, paghinto ng piano. Nagmulat ng mga mata si Hiraya. Isang matinding kirot sa kanyang ulo at isang pagkatuyo sa kanyang lalamunan, ang unang bumati sa kanya. Napakurap-kurap siya. Sinubukang alamin kung nasaan siya. Ang mga ilaw ay masyadong maliwanag. Ang mga pader ay puti. Isang makina sa kanyang tabi ang marahang tumutunog, kasabay ng ritmo ng kanyang puso. Isang ospital at sa isang iglap, bumalik ang lahat sa kanya. Ang paninikip ng kanyang dibdib, ang hirap sa paghinga. Ang huling nakita niya ay ang natatakot na mukha ng kanyang anak na si Sinag habang isinasakay siya sa ambulansya. Sinag! Mahinang usal niya. Sinubukang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila walang lakas. Nasaan ang anak ko? Doon niya napansin ang isang figura sa isang upuan sa gilid ng kanyang kama. Isang lalaki, nakayuko. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mamahaling itim na suit nito ay gusot na gusot. At ang buhok na laging perpektong nakaayos ay magulo. Natututulog ito, ngunit kahit sa kanyang pagtulog, baka sa mukha nito ang labis na pagod at pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. 7 taon. 7 mahahabang taon. Ngunit hindi niya maaring makalimutan ang mukhang iyon. Ang mukhang minahal niya ng buong puso. Ang mukhang sumira sa kanya ng walang bakas. Akbo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin at isang sumpa. Tila narinig nito ang kanyang bulong. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang lalaki at nang magtama ang kanilang mga mata,
Naramdaman ni Hiraya ang 7 taon ng sakit, pangungulila at galit na bumalik sa isang iglap. Ang mga mata ni Silakbo, ang mga matang dati puno ng pagsinta, ay ngayoy puno ng gulat, kalituhan at isang emosyong hindi niya mabasa. "Hiraya," sabi nito. Ang boses ay garalgal, tila takot na baka sa isang kurap ay maglaho siyang muli. "Gising ka na." Nagkatitigan sila sa loob ng ilang sandaling tila walang hanggan. Sa katahimikan, ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng heart monitor. Para kay Hiraya, ang lalaking nasa harapan niya ay isang multo. Isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Anong ginagawa niya rito? Paano? Bakit ngayon pa? Pinilit niyang kumilos, itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Nais na lamang bumalik sa panaginip kung saan simple pa ang lahat. Ngunit ang kilos na yon ay nagpadala ng kirot sa kanyang braso kung saan nakatusok ang suwero. "Huwag kang masyadong gumalaw," mabilis na sabi ni Silakbo. Akmang aabutin siya, ngunit nag-atubili sa huling sandali. Ang kamay ay naiwan sa hangin. Ang pag-aatubiling iyon ang gumising kay Hiraya sa katotohanan. Hindi ito panaginip. Si Silakbo Valderrama ay narito. Sa loob ng parehong silid, inipon niya ang lahat ng natitirang lakas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na pader. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Bawat salita ay may bigat ng 7 taong pagtitiis. Napayuko si Silakbo. Tila hindi kinaya ang kanyang titig. "Hiraya, ako." Hindi niya matapos ang sasabihin. Ano nga ba ang sasabihin niya? Na akala niya ay patay na ito? Na ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay at ikakasal na sana siya ngayon? "Umalis ka na," sabi ni Hiraya. Ang pakiusap ay nababalutan ng utos. "Wala kang dapat gawin dito." "Hindi ako aalis." Mabilis na sagot ni Silakbo. Nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Tumawag si Sinag sa akin. Sinabi niya kung anong nangyari. Ako ang nagdala sa iyo sa kwartong ito." Sinag. Ang pangalan ng kanyang anak mula sa mga labi ng lalaking ito ay isang sampal. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko," nanginginig niyang sabi. "Anak natin, Hiraya." Pagtatama ni Silakbo, ang boses ay puno ng pait. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin na may anak tayo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. "Itinago? Ako pa ang nagtago? Ikaw ang nang-iwan, Silakbo. Ikaw ang hindi na nagpakita. Ikaw ang pinili. Ang yaman mo kaysa sa akin." Natigilan si Silakbo sa kanyang mga paratang. May gusto siyang sabihin, ipaliwanag ang kasinungalingang nalaman niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng silid. Isang doktor na nasa katanghaliang gulang, kasama ang isang nurse, ang pumasok. "Good morning, Miss Mercado. I'm Dr. Alcaraz," sabi ng doktor na may bayang ngiti. "Mabuti naman at gising ka na. How are you feeling?" Agad na napalitan ng pag-aalala ang galit sa mukha ni Hiraya. "Ang anak ko po, Doc. Si Sinag. Kumusta po siya?" Nawala ang ngiti sa mukha ng doktor. Tumingin ito sa hawak na chart. Pagkatapos ay kay Hiraya at Silakbo. "Your son is stable for now, pero ang kondisyon niya ay mas komplikado kaysa sa unang inakala namin. His initial blood tests are showing some irregularities. Kailangan naming magsagawa ng mas maraming pagsusuri para matukoy ang tunay na problema." Naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang kanyang buong katawan. "Irregularities? Anong ibig sabihin nun, Doc?" "It's too early to say for sure," malumanay na sabi ni Dr. Alcaraz.
Ang mahalaga ay naagapan natin. He is resting now. Kailangan din ninyong magpalakas, Miss Mercado. You collapsed due to exhaustion and a severe panic attack. Pagkatapos magbigay ng ilang bilin sa nurse, nagpaalam na ang doktor. Ang balita tungkol kay Sinag ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa silid. Pinatahimik ang lahat ng personal na galit at sakit. Sa pagitan ni Hiraya at Silakbo, wala nang mas mahalaga ngayon kundi si Sinag. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Si Hiraya ay nakatingin lamang sa kawalan, iniisip ang kanyang anak. Si Silakbo naman ay nakatayo lang, hindi alam kung paano siya aalis o kung paano siya mananatili. Nang muling bumukas ang pinto, pareho silang napatingin. Inaasahan na baka ang doktor iyon muli. Ngunit hindi. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang mamahaling suit ang pumasok. Ang kanyang buhok ay may mga uban na sa gilid. Ngunit ang tindig nito ay nananatiling matikas at puno ng kapangyarihan. Bawat hakbang nito ay may bigat. Bawat kilos ay may awtoridad. Ang mukha nito ay kasing lamig ng yelo. Ang mga mata nito ay matalas. At nang dumapo ang mga iyon kay Hiraya, naramdaman niya ang isang kilabot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Napatayo ng tuwid si Silakbo. Itay, si Don Mateo Valderrama. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang hari na nakatingin sa lahat mula sa kanyang trono. Ngunit ang tingin na ipinukol niya kay Hiraya ay hindi tingin sa isang estranghero. Ito ay tingin sa isang halimaw na muling bumangon mula sa hukay. Ang pagpasok ni Don Mateo Valderrama sa silid ay tila nagdala ng isang malamig na hangin na nagpababa ng temperatura sa buong paligid. Para kay Silakbo, ang presensya ng kanyang ama ay laging may dalang bigat. Ang bigat ng tungkulin, ng mga inaasahan, at ng isang imperyong ipinapataw sa kanyang mga balikat. Ngunit ngayon, may kasama itong pait. Ang bigat ay may kasama ng lason. Hindi pinansin ni Don Mateo ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay diretso at matalim na nakatuon kay Hiraya, na tila isang hukom na tinitingnan ng isang kriminal. Naramdaman ni Silakbo ang panginginig ni Hiraya kahit hindi niya ito hinahawakan. Agad siyang humakbang, bahagyang humarang sa pagitan ng kanyang ama at ng kama. Isang maliit na kilos, ngunit ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na sinubukan niyang harangan ang kapangyarihan ni Don Mateo. Itay, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Silakbo. Sinubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo, Silakbo. Sagot ni Don Mateo. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Sa wakas ay ibinaling nito ang tingin sa kanya. Iniwan mo ang iyong nobya sa altar. Iniwan mo ang pangalan ng ating pamilya sa kahihiyan. At para saan? Para sa babaeng ito? Muli nitong sinulyapan si Hiraya na may halong pandidiri. Nagtiimang bagang ni Silakbo. Ang respeto na nakasanayan niyang ibigay ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng galit. Huwag ninyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Don Mateo. At bakit hindi? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas ngayon? Pinagtatawanan tayo ng buong syudad dahil sa babaeng yan. Ang Valderrama Holdings, ang pangalang iningatan ng mga ninuno natin, ngayon ay ginagawang katatawanan sa bawat sulok ng internet. Ayaw ni Silakbo na marinig ni Hiraya ang lahat ng ito. Ayaw niyang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman nito. Mag-usap tayo sa labas, mariing sabi ni Silakbo. Sumunod si Don Mateo. Bago ito tuluyang lumabas, nag-iwan ito ng isang huling nagbabantang tingin kay Hiraya. Nang makalabas sila sa pasilyo at maisara ang pinto, hinarap agad ni Silakbo ang kanyang ama. Ang galit na pinipigilan niya kanina ay nagsimula ng umapaw. Ano po ba talaga ang gusto ninyo, Itay? Ang gusto ko? Sabi ni Don Mateo,
Itinaas ang kanyang boses. Ang gusto ko ay bumalik ka sa katinoan mo. Bumalik ka sa simbahan, humingi ka ng tawad kay Clara at sa pamilya Aguilar at ituloy natin ang dapat ituloy. Itong pagkakamaling ito, sabay turo nito sa pinto ng silid ni Hiraya, ay isang bangungot na kailangan nating gisingan. Hindi makapaniwala si Silakbo sa kanyang narinig. Bangungot? Pagkakamali? Buhay si Hiraya, Itay, at may anak ako sa kanya. Iyon ang katotohanan. Isang katotohanang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Sigaw ni Don Mateo, ang kalmadong maskara ay tuluyan ng natanggal. Wala kang kinabukasan sa babaeng yan. Ang kinabukasan mo ay kasama ni Clara sa Valderrama Holdings. Doon na sumabog si Silakbo. Humarap siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming ngayon lang niya naramdaman. Isang halo ng matinding galit at napakalalim na pagkadismaya. Kinabukasan? Paano ako magkakaroon ng kinabukasan kung lahat ng pundasyon ng buhay ko ay binuo sa isang malaking kasinungalingan? Napakunot ang noo ni Don Mateo. Anong pinagsasasabi mo? Huwag na tayong maglokohan pa, Itay. Nilapitan ni Silakbo ang ama. Ang boses niya ay bumaba, ngunit mas naging mapanganib. Alam ninyo, sa simula pa lang, alam ninyo na buhay siya. Pero hinayaan ninyo akong maniwala. Hinayaan ninyo akong magluksa sa loob ng 7 taon. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Isang tanong na matagal nang naghahanap ng sagot ang kumawala mula sa kanyang kaluluwa. Bakit niyo sinabing patay na siya, Itay? Isang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanong ni Silakbo ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng sakit. Tinitigan siya ni Don Mateo. Ang mukha ay hindi mababakasan ng anumang pagsisisi. Nang sa wakas ay sumagot ito, ang kanyang mga salita ay kasing tulis ng yelo. Ginawa ko ang nararapat para sa pamilya. Iyon lang, hindi isang pag-amin na puno ng emosyon, hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pagpapahayag ng katotohanan, isang tuso at malupit na katotohanan. Para kay Silakbo, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal na puno ng pagkasuklam ang kanyang puso. Ang lalaking nasa harapan niya, ang kanyang ama, ang taong tinitingala niya buong buhay niya, ay handang sirain ang kanyang kaligayahan para lamang sa negosyo at pangalan ng pamilya. Ang pagmamahal nito ay may kondisyon, may presyo. Ginawa ninyo ang nararapat. Ulit niya, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pait. Sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay niya. Ipinagkait ninyo sa akin ang pagkakataong makilala ang sarili kong anak. At para saan? Para sa mga numero sa stock market? Para sa mga kontrata? Para sa iyong kinabukasan, giit ni Don Mateo. Isang kinabukasan na winawala mo ngayon, kaya mamili ka, Silakbo. Ngayon din, bumalik ka sa akin at ayusin natin ang gulong ito. O manatili ka rito, kasama ng babaeng yan, at kalimutan mo na isa kang Valderrama. Kalimutan mo ang iyong mana, ang iyong posisyon, ang lahat. Ang ultimatum, ang huling pagsubok. Ngunit para kay Silakbo, wala nang pagpipilian. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso noong sandaling marinig niya ang boses ng kanyang anak sa telepono. Tinalikuran niya ang kanyang ama. Isang kilos na hindi niya naisip na magagawa niya kailanman. Tapos na tayong mag-usap, sabi niya nang hindi lumilingon. Silakbo! Sigaw ni Don Mateo sa kanyang likuran. Sa oras na pumasok ka muli sa pinto yan, wala ka nang babalikan. Hindi sumagot si Silakbo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok muli sa silid ni Hiraya. Nakita niya itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot.
Alam niyang narinig nito ang sigawan nila. Nilapitan niya ito. Umupo siya sa upuang inupuan niya kanina. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at pagkasuklam na naramdaman niya para sa kanyang ama ay nawala. Napalitan ng isang malinaw at hindi matitinag na determinasyon. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Hiraya. Nagulat ito sa una, ngunit hindi naman nito binawi. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit para kay Silakbo, ito ang pinakatotoong bagay na nahawakan niya sa buong araw. Tumingin siya sa mga mata nito, ang mga matang minsan nang naging mundo niya. Hindi ko na kayo iiwan, bulong niya, isang pangakong bumasag sa 7 taon ng sakit at kasinungalingan. Kahit anong mangyari, hindi na ako aalis sa tabi ninyo ni Sinag. Bago pa man makasagot si Hiraya, muling nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Silakbo, paulit-ulit. Sunod-sunod, inilabas niya ito, iniisip na baka ang kanyang ama yon. Ngunit mga mensahe mula sa kanyang personal na assistant ang bumungad sa kanya. Sir, sumabog na po ang balita. Sir Akbo, kailangan niyo pong makita to. Sir, it's everywhere. Binuksan niya ang link na ipinadala nito. Isang pangunahing news website ang lumabas. At sa pinakaitaas, isang malaki at nakakagulat na litrato niya mula sa simbahan kanina. Sa ilalim nito, ang headline na nakasulat sa malalaking letra. Bilyonaryong tagapagmana na si Silakbo Valderrama. Iniwan ang nobya sa altar para sa isang lihim na kerida. Napatitig si Silakbo sa screen. Ang laban sa kanyang ama ay tapos na, ngunit ang digmaan laban sa buong mundo ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang tunog ng nababasag na kristal ang pumuno sa katahimikan ng presidential suite ng Valderrama Grand Hotel. Sumunod dito ang isa pa at isa pa. Ang mga bote ng pinakamamahaling champagne, mga florera na puno ng mga imported na bulaklak, lahat ay naging mga piraso ng salamin sa sahig na gawa sa marmol. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Clara Aguilar, o ang anino na lamang ng isang Clara Aguilar. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo na. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na dahil sa mga luhang kanina pa dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At ang kanyang damit pangkasal, isang obra maestra na ginawa ng isang sikat na international designer, ay may isang malaking punit sa laylayan. Sanhi ng marahas niyang paghila rito kanina. Kanina lang, siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Siya ang magiging Mrs. Silakbo Valderrama, ang reyna ng syudad ng Maringal. Ang lahat ay perpekto, nakaplano, at nasa kanyang mga palad. Ngayon, ang presidential suite na dapat sana'y kanilang honeymoon suite ay naging kanyang personal na impyerno. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ang mga rosas sa kama, ang mga kandila, ang malamig na champagne na naghihintay, lahat ay isang malupit na paalala ng kahihiyang sinapit niya. Patawad. Ang salitang iyon, paulit-ulit itong tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi mahal kita, hindi ikaw lang, kundi patawad. Isang salita na tumapos sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Isang salita na dumurog sa kanyang puso at sa kanyang dignidad sa harap ng daan-daang tao. Humagulgol siya. Ang tunog ay basag at puno ng sama ng loob. Puot. Iyon ang nararamdaman niya. Isang puot na kasing init ng apoy na sinusunog ang lahat ng pagmamahal na dati niyang naramdaman para kay Silakbo. At sa ilalim ng puot na yon, may isa pang damdamin. Takot. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito. Umaasa na baka si Silakbo yon. Tumatawag para magpaliwanag, para humingi ng tunay na tawad. Ngunit pangalan ng kanyang ama ang nakarehistro sa screen. Itay? Sagot niya. Ang boses ay paos. Clara, nasaan ka?
Anong nangyari? Totoo ba ang mga naririnig ko? Ang boses ni Don Ricardo Aguilar ay puno ng pag-aalala at hindi makapaniwalang tono. Hindi na napigilan ni Clara ang sarili. Iniwan niya ako, Itay. Humihikbi niyang sabi. Sa harap ng lahat, iniwan niya ako sa altar. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Bago nagsalita muli ang kanyang ama, ang boses ay mas mababa na at puno ng isang nakakakilabot na pag-aalala. Clara, makinig ka. Ang mga investor, tumatawag sila. Isa-isa. They are pulling out. Ang deal na nakasalalay sa kasal ninyo. Nawala na. Mauubos tayo, anak. The Aguilar Group is on the verge of collapse. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang baldeng puno ng yelo na ibinuhos sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang nadurog na puso. Hindi na lang ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa lahat. Ang kanilang pangalan, ang kanilang yaman, ang kanilang buong buhay. Nawala. Lahat ay nawala dahil sa isang babaeng hindi niya kilala. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Isasama niya ang lalaking sumira sa kanya. Kinabukasan, sa isang pribadong restaurant, isang babaeng may suot na malaking itim na salamin ang tahimik na nakaupo sa isang sulok. Si Clara Aguilar. Ngunit iba na ang anyo niya ngayon. Ang desperasyon ay napalitan ng isang mapanlinlang na kalungkutan. Ang galit ay nakatago sa likod ng isang maskara ng isang biktima. Ang kanyang kaharap ay si Bernadette Cruz, isang sikat at kontrobersyal na mamamahayag na kilala sa kanyang mga exclusive na istorya. Maraming salamat sa pagpunta, Miss Cruz, sabi ni Clara. Ang boses ay mahina at kontrolado. The pleasure is all mine, Miss Aguilar. Or, should I say, the almost Mrs. Valderrama? May bahid ng pang-aasar na sabi ni Bernadette. Hindi ito pinansin ni Clara. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder at ipinatong sa mesa. Gusto kong malaman ng lahat ang totoo, ang buong katotohanan. Naningkit ang mga mata ni Bernadette. At ano ang katotohanan iyon? Huminga ng malalim si Clara at nang magsalita siyang muli, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. 7 taon. 7 taon kaming magkarelasyon ni Akbo. Itinago namin ito sa lahat dahil sa utos ng kanyang ama. Naghintay ako. Naging tapat ako. At nang sa wakas ay papayag na si Don Mateo sa aming pagpapakasal, Biglang bumalik ang babaeng ito. Anong babae? Tanong ng reporter. Ang panulat ay handa na. Isang babae mula sa kanyang nakaraan. Isang pagkakamali. Sabi niya sa akin. Patuloy ni Clara. Ang bawat salita ay pinag-isipan at puno ng kasinungalingan. Iniwan na siya ni Akbo noon pa. Pero ngayon, bumalik siya. At may dala siyang bata. Ginagamit niya ang bata para makuha ang pera ng mga Valderrama. At si Akbo, dahil sa kanyang kabaitan, naloko siya, naniwala siya. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Clara, ngunit ito ay mga luha ng isang magaling na aktres. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mahal na mahal ko siya. Pero paano ko siya lalabanan? Paano ko lalabanan ang isang babaeng kayang gamitin ang isang inosenteng bata para sirain ang aming pagmamahalan? Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos ang panayam. Iniwan ni Clara ang restaurant na may pakiramdam ng isang maliit na tagumpay. Ipinunlanan niya ang binhi. Ngayon, hihintayin na lang niyang tumubo ito at lasunin ang pangalan ni Silakbo Valderrama. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa dilim ng kanyang silid at pinapanood ang kanyang kwento na kumakalat na parang apoy sa social media, muling tumunog ang kanyang telepono. Unknown number. Hello? Sagot niya. Miss Clara Aguilar. Isang boses ng lalaki na hindi pamilyar ang narinig niya.
Pinapanood ko ang interview mo. Magaling, pero kulang sa detalye. Sino to? Tanong ni Clara, biglang kinabahan. Sabihin na lang natin na isa akong taong ayaw din kay Hiraya Mercado, sabi ng lalaki. At alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Alam ko kung saan siya nagtago sa loob ng 7 taon. Alam ko ang tunay na kwento niya. Napatayo si Clara. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Alam ko ang tunay na sakit ng anak niya. Patuloy ng boses. Gusto mo bang malaman? Ang umaga ay sumikat sa siyudad ng Maringal na may dalang bagyo. Hindi isang bagyo ng ulan at hangin, kundi isang bagyo sa media. Para kay Silakbo Valderrama, ang silid sa ospital na binabantayan niya ay naging isang kulungan at isang war room ng sabay. Ang kanyang telepono ay hindi tumigil sa pagring. Ang telepono ni Hiraya ay kinuha niya at itinago para hindi na nito makita pa ang masasamang komento. Sa labas ng ospital, alam niyang nag-aabang na ang mga reporter na parang mga buwitreng naghihintay ng mabibiktima. Bumagsak ng 15% ang stocks ng Valderrama Holdings sa pagbubukas pa lang ng merkado, Sir Akbo. Ang boses ng kanyang executive assistant na si Anton ay puno ng pag-aalala sa kabilang linya. Ang board of directors ay nagpapatawag ng isang emergency meeting online. Ngayon na. Napabuntong hininga si Silakbo. Hinilot ang kanyang sentido. Nakaupo siya sa isang maliit na sofa sa loob ng silid ni Hiraya na kasalukuyang natutulog dahil sa gamot. I can't, Anton. Nandito ako sa ospital. Sir, with all due respect, kailangan ninyo silang harapin. Giit ni Anton. Ang interview ni Miss Aguilar, it's damaging. You are being painted as the villain. Kailangan nating maglabas ng official statement. Anong statement ang ilalabas natin, Anton? Mapait na tanong ni Silakbo. Na nagsinungaling ang ama ko? Na itinago niya sa akin ang babaeng mahal ko at ang anak ko? Anong sasabihin ko? Isang mahabang katahimikan. Walang maisagot si Anton. Sa huli, napilitan si Silakbo na sumali sa online meeting. Gamit ang kanyang laptop, hinarap niya ang galit na mga mukha ng board of directors, mga matatandang lalaki at babae na mga kaibigan at kasosyo ng kanyang ama. Isa-isa, binatikos nila ang kanyang kawalan ng responsibilidad at personal na indiscretion na naglalagay sa alanganin sa buong kumpanya. Tahimik lang siyang nakinig. Ang Silakbo ng kahapon ay marahil magpapaliwanag, hihingi ng tawad. Ngunit ang Silakbo ngayon, na nakita na ang lalim ng kasinungalingan ng kanyang pamilya, ay wala nang pakialam sa presyo ng stocks. Gagawin ko ang lahat para ayusin ito, sabi niya sa wakas. Ngunit ang pamilya ko ang aking prioridad ngayon. Bago pa man sila makapag-react, pinatay na niya ang tawag. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang silid, kung saan nagpapahinga si Sinag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Gising na ang bata. Nakaupo ito sa kama. Nilalaro ang isang maliit na robot na ibinigay ng isang nurse. Nang makita siya nito, ang mga mata ng bata ay nagliwanag. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kuya Akbo, mahinang sabi nito. Ngumiti si Silakbo at lumapit. Akbo na lang. O kung gusto mo itay. Ang huling salita ay lumabas nang hindi niya pinag-isipan. Ngunit naramdaman niyang ito ang pinakatamang salita sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Talaga po? Kayo po talaga ang papa ko? Tumango si Silakbo. Naramdaman ang isang mainit na agos sa kanyang dibdib. Umupo siya sa gilid ng kama. Oo, anak. Ako ang papa mo. Sa unang pagkakataon, nagkwentuhan sila. Nalaman ni Silakbo na mahilig si Sinag sa mga bituin at mga planeta. Pangarap daw nitong maging isang astronaut. Habang pinagmamasdan niya ang bata, ang hugis ng kanyang mga mata
ang kanyang mga ngiti. Nakikita niya ang kanyang sarili. Nakikita niya si Hiraya. Nakikita niya ang isang pamilyang ipinagkait sa kanya. Pumasok si Hiraya sa silid. Gising na rin ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang dalawa na nag-uusap. Sa isang sandali, nawala ang ospital, ang eskandalo, ang sakit. Sila ay isang pamilya, isang normal na pamilya. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Dumating si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng anumang ngiti. Mr. Valderrama, Miss Mercado, maaari ko ba kayong makausap sa labas? Agad na kinabahan ang dalawa. Nagpaalam sila kay Sinag at sumunod sa doktor sa isang maliit na consultation room. Doc, ano po yon? Tanong ni Hiraya, hindi mapakali. Huminga ng malalim si Dr. Alcaraz bago nagsalita. Lumabas na ang resulta ng mga huling pagsusuri na ginawa namin kay Sinag. Hinawakan ni Silakbo ang kamay ni Hiraya. Pareho silang naghahanda sa kung anuman ang sasabihin ng doktor. Your son has a plastic anemia, diretsong sabi ng doktor. Isang medical na termino na hindi nila naintindihan, ngunit ang bigat sa boses ng doktor ay nagsasabi sa kanila na ito ay malubha. Ibig sabihin, ang kanyang bone marrow ay hindi gumagawa ng sapat na bagong blood cells para sa kanyang katawan. Paliwanag ni Dr. Alcaraz. Ito ang dahilan kung bakit siya laging pagod, kung bakit siya madaling magkapasa, at kung bakit siya bumagsak. It is a very rare and serious condition. Naramdaman ni Silakbo na nanlamig ang kamay ni Hiraya sa loob ng kanyang palad. Ano? Ano po ang lunas, Doc? Nanginginig na tanong ni Hiraya. May mga gamot at blood transfusions para ma-manage ang symptoms, sabi ng doktor. Ngunit para sa isang permanenteng lunas, para mailigtas ang buhay niya, isa lang ang pag-asa. Tumingin ang doktor sa kanilang dalawa. Ang mga mata nito ay puno ng pakikiramay. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang bomba sa loob ng silid. Bone marrow transplant. Isang pamamaraang alam nilang pareho na komplikado, mahal at mapanganib. Kung ganoon, gawin ninyo. Mabilis na sabi ni Silakbo. Ang boses ay desperado. Kahit magkano, kahit saan, gawin ninyo ang lahat. Hindi ganoon kadali, Mr. Valderrama, sabi ng doktor. Kailangan nating humanap ng isang compatible donor, isang taong magtutugma ang tissue type sa kanya. Nagkatinginan sina Silakbo at Hiraya. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa kanilang mga puso. Kami, sabay nilang sabi. Ako ang ama, sabi ni Silakbo. Ako ang ina, sabi ni Hiraya. You are the first people we will test. Sang-ayon ng doktor. I will arrange for it immediately. Magdasal tayo na isa sa inyo ay maging isang perpektong tugma. Lumabas sila ng silid na may dalang takot at isang bagong pag-asa. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa silid ni Sinag, nakatanggap ng text message si Dr. Alcaraz mula sa laboratorio. Isang paunang resulta. Tinawag niya sina Silakbo at Hiraya. Miss Mercado, Mr. Valderrama, may resulta na ang initial test. Ano po yon, Doc? Tanong nilang dalawa. Based on your blood types and initial compatibility screening, hindi kayo parehong full match, sabi ng doktor. Ang boses ay maingat. May posibilidad, ngunit mababa. Ang pinakamagandang pag-asa para makahanap ng isang perpektong tugma ay sa isang kamag-anak na may parehong dugo. Isang kapatid o ang mga magulang ng mga magulang. Agad na napatingin si Silakbo kay Hiraya. Ang isip ay mabilis na nag-iisip. Mga magulang ni Hiraya, matagal nang pumanaw. At sa kanyang panig, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na nagdadala ng lason at pag-asa ng sabay. Ang dugo ni Sinag ay dugo ng mga Valderrama.
At ang pinakadalisay na pinagmulan ng dugong iyon ay nakatira sa isang mansyon, hindi kalayuan sa ospital. Don Mateo Valderrama, ang kanyang lolo. Ang gabi ay bumagsak sa syudad ng maringal na may kasamang malamig na ulan. Ang bawat patak na tumatama sa salamin ng bintana ng ospital ay tila isang paalala ng bigat na nararamdaman ni Silakbo at Hiraya. Ang balita tungkol sa sakit ni Sinag ay isang ulap na bumalot sa kanilang mundo. Mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa eskandalong kinakaharap nila. Nakatayo si Silakbo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na kumikinang sa basang kalsada. Ang syudad na dati niyang itinuring na kaharian ay ngayon ay tila isang kulungan. Sa likod niya, sa isang upuan sa tabi ng kama ni Sinag, nakaupo si Hiraya. Tahimik. Mula nang malaman nila ang resulta ng initial test, hindi na ito gaanong nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa natutulog na anak na parang sa pagtitig niya ay maibibigay niya ang lakas na kailangan nito. Hindi ko alam na ganito kalubha. Basag ni Hiraya sa katahimikan. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Palagi siyang mukhang pagod, pero sabi ng mga doktor sa probinsya anemic lang daw. Binigyan lang siya ng vitamins. Nilingon siya ni Silakbo. Lumapit siya at umupo sa sahig sa tabi ng kanyang upuan. Ipinantay ang kanyang sarili sa kanya. Wala kang kasalanan, Hira. Walang may kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. May kasalanan ako. Kung sana naging mas matapang lang ako noon. Kung sana hindi ako umalis. Umalis? Naguguluhang tanong ni Silakbo. Akala ko ba ako ang nang-iwan? Iyon ang sinabi mo kanina. Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi mo naintindihan, Akbo. Ang kwento ay hindi kasing simple ng iniisip mo. At doon, sa lamig ng gabing iyon, sa ilalim ng marahang tunog ng mga makina ng ospital, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ikinuwento niya ang araw matapos ang huli nilang pagkikita sa probinsya ng Pag-asa, ang araw na nangako si Silakbo na babalik at ipaglalaban siya sa kanyang ama. Masaya siya, puno ng pag-asa. Ngunit kinabukasan, hindi si Silakbo ang dumating. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim ang nag-abang sa kanya sa labas ng kanyang tinutuluyan. Hindi sila nanakit, ngunit ang kanilang mga salita ay mas matalim kaysa sa anumang patalim. Pinapapunta ka raw ni Mr. Valderrama sa Maynila. Naghihintay daw siya. Pag-alala ni Hiraya, ang boses ay nanginginig. Pero nang sumakay ako sa kotse, dinala nila ako sa isang abandonadong bodega. At doon ko nakita ang ama mo. Naramdaman ni Silakbo na nanigas ang kanyang buong katawan habang nakikinig. Ipinakita niya sa akin ang isang video. Patuloy ni Hiraya, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy. Isang video mo, Akbo, nasa isang press conference ka. At sa video, sinabi mo na ang lahat ng tungkol sa atin ay isang pagkakamali. Lamang, isang youthful indiscretion. At sinabi mo na ang pamilya mo at ang Valderrama Holdings ang iyong pipiliin. Hindi. Bulong ni Silakbo, hindi makapaniwala. Naaalala niya ang press conference na yon. Ipinatawag yon ng kanyang ama para pabulaanan ang mga chismis tungkol sa kanya. Ngunit ang mga salitang iyon, in-edit, kinuha sa iba't ibang konteksto, isang kasinungalingan. Pagkatapos, binigyan niya ako ng isang maletang puno ng pera at isang plane ticket papuntang Cebu. Humihikbing sabi ni Hiraya. Sabi niya, ito ang bayad sa serbisyo mo. Huwag ka nang magpapakita pa kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya mo sa probinsya. Ano ang gagawin ko, Akbo? Buntis ako noon.
natakot ako at naniwala akong pinili mo na ang yaman mo kaysa sa akin. Ang kwento ni Hiraya ay parang isang matulis na kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Silakbo. Ang lalim ng kalupitan ng kanyang ama ay higit pa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito nagsinungaling, nanakot ito, nagmaniobra, at sinira nito ang dalawang buhay nang walang anumang pagsisisi. Napatayo si Silakbo. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi na niya kayang manatili lang doon. Saan ka pupunta? Tanong ni Hiraya. Kailangan kong gawin ang dapat. Sabi niya, ang boses ay matigas. Hihingin ko ang hindi na dapat hinihingi. Hihingin ko ang katarungan para kay Sinag. Mabilis ang kanyang pagmamaneho pabalik sa mansyon ng mga Valderrama. Bawat metro na tinatahak niya ay nagpapatindi sa galit sa kanyang dibdib. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay ngayon ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Naabutan niya ang kanyang ama. Sa malawak nitong library, nagbabasa ng isang libro habang may hawak na kopita ang alak. Tumingala ito nang makita siya. Walang bakas ng gulat. Nagbago na ba ang isip mo? Tanong ni Don Mateo, na parang walang nangyari. Hindi sumagot si Silakbo. Lumapit siya sa lamesa nito at mariing ibinagsak ang kanyang mga palad doon. May sakit si Sinag, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Isang malubhang sakit sa dugo. Kailangan niya ng bone marrow transplant para mabuhay. Tumingin lang si Don Mateo sa kanya. Ang mga mata ay malamig. At anong pakialam ko? Siya ang apo ninyo, sigaw ni Silakbo. Hindi na napigilan ang sarili. Dugo ninyo ang nananalaytay sa kanya. At kayo ang maaaring huling pag-asa niya. Sa wakas, ay ibinaba ni Don Mateo ang kanyang libro. Pag-asa? O isang bitag? Isang paraan para makapasok ang babaeng yon sa pamilyang ito? Buhay ng isang bata ang pinag-uusapan natin dito. At pangalan ng isang pamilya ang pinag-uusapan natin dito. Ganting sigaw ni Don Mateo. Alam ni Silakbo na walang mararating ang sigawan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang galit at napalitan ng isang damdaming mas malakas. Desperasyon. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ama. Ang makapangyarihang Silakbo Valderrama ay lumuhod. Itay, parang awa niyo na, sabi niya. Ang boses ay basag. Alam ko kung anong ginawa ninyo sa amin ni Hiraya. Alam ko na ang lahat at galit na galit ako sa inyo. Pero isantabi muna natin ang lahat ng yon. Please lang po. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito, Itay. Buhay ng apo ninyo. Tinitigan siya ni Don Mateo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na bato. Hindi matinag, hindi maabot. Tumingin ito sa kanyang anak na nakaluhod. Isang imahe ng kabuuang pagkatalo. Dahan-dahan itong tumayo. Lumakad ito palapit sa kanya. Akala ni Silakbo ay tutulungan siya nitong tumayo. Akala niya ay nakita na niya ang kahit katiting na habag sa mga mata nito. Ngunit nilampasan lang siya ni Don Mateo. Lumakad ito patungo sa bintana. Tinalikuran siya. Wala akong apo sa babaeng yon. Ang mga salitang yon ay hindi pa sigaw. Ito ay isang pinal na hatol. Malamig, tiyak, at walang awa. Naiwang nakaluhod si Silakbo sa sahig ng malawak na library. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas na tila nakikidalamhati sa kanyang ganap na pagkasira. Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng pinatay ng lalaking sarili niyang ama.
Ang katahimikan sa library ng mansyon ng mga Valderrama ay mabigat at halos nakakabingi matapos umalis si Silakbo. Tanging ang marahang tunog ng antigong orasan sa dingding at ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa labas ang maririnig. Nakatayo pa rin si Don Mateo Valderrama sa harap ng bintana, nakatalikod sa silid, pinagmamasdan ang kadiliman ng gabi na bumabalot sa kanyang malawak na hardin. Ngunit hindi ang hardin ang kanyang nakikita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang imahe ng kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana na nakaluhod sa sahig na marmol, nagmamakaawa. Isang bahagi niya, isang maliit at halos kinalimutan ng bahagi, ang nakaramdam ng kirot. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang kahinaan, para kay Don Mateo, ay isang sakit. Isang cancer na kailangang putulin bago pa man ito kumalat at sirain ang lahat. Bumalik siya sa kanyang lamesa at muling pinulot ang kopitan ng alak. Isang lagok. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pauwiin ang lamig sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong asawa, si Sofia. Ano kaya ang sasabihin ni Sofia kung nandito siya? Marahil ay sisisihin siya. Marahil ay yayakapin nito si Silakbo at sasabing ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ngunit wala na si Sofia. At sa pagkawala niya, nawala na rin ang puso ng tahanang ito. Ang natira na lamang ay ang mga haligi, ang tungkulin, ang tradisyon, at ang pangalan ng mga Valderrama. At si Don Mateo ang tagapagtanggol ng mga haliging iyon. Kinuha niya ang isang business report mula sa kanyang lamesa. Mga numero, mga graph na pabulusok. Ang pinsalang dulot ng iskandalo ay malinaw na nakasulat sa itim at puti. Ang bawat porsyento na ibinababa ng kanilang stocks ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang patunay na ang pagkakamali na si Hiraya Mercado ay isang tunay na salot sa kanilang angkan. Ang pagbabalik nito ay hindi lang isang problema. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng kanyang binuo at iningatan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi pamilyar, ngunit sinagot pa rin niya ito. Don Mateo Valderrama? Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig niya, si Clara Aguilar. Clara Hija. Sabi niya, sinubukang gawing magalang ang kanyang tono. Ipagpaumanhin mo na ang ginawa ng aking anak. Hindi po ako tumawag para dyan, Don Mateo. Putol ni Clara. Ang boses ay hindi na ang boses ng isang kawawang biktima, kundi boses na may halong pait at determinasyon. Tumawag po ako para magbigay ng impormasyon at marahil para humingi ng tulong. Napakunot ang noo ni Don Mateo. Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng yon, si Hiraya Mercado at ang kanyang anak, sabi ni Clara. May sakit daw po ang bata, isang malubhang sakit, at ginagamit nila ito ngayon para makakuha ng simpatya, para sirain lalo si Akbo, para sirain tayo. Natigilan si Don Mateo. Alam na rin pala niya. Naisip ko lang po, patuloy ni Clara, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang na kung magtutulungan tayo, mas mapapabilis nating matapos ang problemang ito. Maaari kong gamitin ang media para ipakita sa lahat na ang babaeng iyon ay isang oportunista, na ginagamit niya ang isang kawawang bata para lamang makapasok sa pamilya ninyo. Isang banta at isang pagkakataon. Pag-aaralan ko. Maikling sagot ni Don Mateo at ibinaba ang tawag. Hindi niya kailangan ng tulong ni Clara. Kung meron mang gagawa ng hakbang, dapat ito manggaling sa kanya. Ilang sandali pa, muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng kanyang personal na doktor at kaibigan, si Dr. Ledesma, ang lumabas sa screen. Si Dr. Ledesma ay isa rin sa mga board member ng San Roque Medical Center.
Mateo, tumawag ako bilang kaibigan, hindi bilang doktor. Simula ni Dr. Ledesma sa kabilang linya. Ang apo mo, ang anak ni Silakbo, nasa ospital namin siya. Alam ko, malamig na sagot ni Don Mateo. Hindi, hindi mo alam ang lahat. Giit ng doktor. Mateo, seryoso ang kondisyon ng bata. Aplastic anemia. Hinihintay nila ang resulta ng compatibility test ni Silakbo at ng ina ng bata. Pero sa karanasan ko, madalas ay hindi yun sapat. Nagkaroon ng sandaling pag-aalinlangan sa boses ni Dr. Ledesma bago ito nagpatuloy. Bilang procedure sa mga kasong ganito, at dahil ikaw ang nakalistang next of kin sa records ni Silakbo dito sa ospital, isinagawa namin ang isang preliminary data cross-referencing. Tiningnan namin ang medical records mo na nasa file namin. Huminga ng malalim ang doktor. Mateo, batay sa iyong blood type at genetic markers na nasa record, mayroon kang napakataas na posibilidad na maging compatible donor para sa bata. Ang mga salita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Don Mateo. Hindi na ito isang teorya, hindi na ito isang pakiusap mula sa kanyang anak. Ito ay isang katotohanang medikal, isang katotohanang inihain sa kanya ng siyensya. Ang susi sa kaligtasan ng batang itinatakwil niya ay maaaring nasa loob mismo ng kanyang katawan. Ang dugo na kanyang ipinagkakait ay ang parehong dugo na maaaring magbigay buhay. Ibinaba ni Don Mateo ang telepono nang hindi nagpapaalam. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na. Ang kadiliman ay naroon pa rin. Ngunit sa gitna nito, ang katotohanan ay sumisikat na parang isang mapanuksong buwan. Hindi niya matatakasan. Hindi niya maikakaila. Ang kapalaran, sa kanyang pinakamalupit na paraan, ay inilagay siya sa isang sangandaan. Sa isang banda ay ang kanyang paninindigan, ang kanyang galit, ang kanyang diwa bilang isang Valderrama. At sa kabila, ang tahimik na pagtibok ng puso ng isang batang hindi niya pa nakikita, ngunit nagdadala ng kanyang sariling dugo. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng paghihintay, pag-aalala, at paunti-unting pagkawalang pag-asa para kay Hiraya. Bumalik si Silakbo mula sa mansyon ng mga Valderrama na may dalang bigat sa kanyang mga mata, isang talunang sundalo mula sa isang digmaang hindi pa man nagsisimula ay tapos na. Hindi na niya kinailangang sabihin kung ano ang nangyari. Nakita na ito ni Hiraya sa kanyang mga mata. Isang pader na bato na tinatawag nilang Don Mateo Valderrama. Ang kondisyon ni Sinag ay hindi bumubuti. Ang kanyang dating sigla ay napalitan ng isang nakakabagabag na kahinaan. Ang kanyang balat ay mas namumutla at ang mga ngiti na dati madalas masilayan ay ngayoy bihira na. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog sa isang hourglass, isang paalala na nauubusan na sila ng oras. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang ilipat si Sinag sa isang isolation room. Ang kanyang immune system ay masyado nang mahina para labanan kahit ang pinakasimpleng impeksyon. Ngayon, si Hiraya at si Lakbo ay maaari na lamang siyang tingnan sa likod ng isang makapal na salamin. Hindi na nila siya mayakap. Hindi na nila mahawakan ang kanyang maliliit na kamay. Ang distansyang yon ay isang pisikal na representasyon ng kanilang kawalan ng kapangyarihan. Nakatayo si Hiraya sa harap ng salamin. Ang kanyang mga palad ay nakadiin dito. Na tila sa ganoong paraan ay maipapadama niya ang kanyang pagmamahal sa anak na nasa loob. Sa loob, si Sinag ay nakahiga, natutulog. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Sa tabi niya, si Silakbo ay nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Ako ang may kasalanan nito, basag ni Silakbo sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagkasuklam sa sarili.
Kung naging mas malakas lang ako noon, kung ipinaglaban ko lang kayo ng maayos, hindi sana tayo aabot sa ganito. Umiling si Hiraya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Walang dapat sisihin, Akbo. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin natin. Tumingin siya kay Silakbo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na liwanag, isang ningas. May kailangan akong gawin, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Ano yon? Sasamahan kita. Mabilis na alok ni Silakbo. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng determinasyon. Hindi. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin ng mag-isa. Hinawakan niya ang kamay ni Silakbo. Magtiwala ka sa akin. Hindi na nagtanong pa si Silakbo. May nakita siyang kakaiba kay Hiraya sa sandaling iyon. Ang babaeng mahina at laging biktima ng tadhana ay nawala na. Sa kanyang harapan ngayon ay isang ina. Isang inang handang harapin ang isang halimaw para sa kanyang anak. Kinabukasan, isang taxi ang huminto sa harap ng isang malaki at nagtataas ang gate. Ang mansyon ng mga Valderrama. Huminga ng malalim si Hiraya bago bumaba. Ang kanyang suot ay simple lamang. Isang lumang bestida at tsinelas. Wala siyang dalang yaman o kapangyarihan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang pagiging isang ina. Pinigilan siya ng mga gwardiya sa gate, ngunit hindi siya natinag. Sabihin ninyo kay Don Mateo Valderrama na narito si Hiraya Mercado, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Marahil ay dahil sa determinasyon sa kanyang mga mata, o marahil ay dahil sa utos na rin mula sa loob, pinagbuksan siya ng gate. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan, patungo sa pangunahing pinto, pakiramdam niya ay pumapasok siya sa lungga ng isang leon. Ang bawat puno, bawat mamahaling estatwa, ay tila nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Pinapasok siya ng isang kasambahay sa isang malawak na sala. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman. Ang bawat larawan sa dingding ay nagpapakita ng isang angkan na puno ng kapangyarihan. Ito ang mundong ipinagkait sa kanya, ang mundong sumira sa kanya. Ilang sandali pa, isang mabigat na yabag ang kanyang narinig mula sa hagdanan. Bumaba si Don Mateo Valderrama, nakasuot ng isang mamahaling robe. Tumigil ito sa paanan ng hagdan. Tinitingnan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Napakalakas naman ng loob mong tumapak sa pamamahay ko, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi natakot si Hiraya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang takot na dati niyang naramdaman sa bodega ay wala na. Napalitan na ito ng isang bagay na mas malakas. Hindi po ako naparito para humingi ng limos. Panimula ni Hiraya, ang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na sala. Naglakad siya palapit sa isang maliit na mesa sa gitna ng silid. Sa pagitan nila, nandito ako para singilin ang utang ninyo. Napakunot ang noo ni Don Mateo. Utang? Anong pinagsasasabi mong babae ka? Ang buhay na ninakaw ninyo sa akin. Ang 7 taon na ipinagkait ninyo sa anak ko na makasama ang kanyang ama. Sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay may diin. Pero higit sa lahat, nandito ako para singilin ang utang ninyo sa apo ninyo. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Mateo. Paulit-ulit ko nang sinabi sa anak ko, wala akong apo sa isang katulad mo. Sa halip na masaktan, tumango si Hiraya na tila inaasahan na ang sagot na yon. Dahan-dahan niyang dinukot ang isang bagay mula sa kanyang maliit na bag. Isang litrato. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa
sa pagitan nilang dalawa. Isang litrato ni Sinag. Hindi isang litratong kuha sa ospital kung saan siya ay maputla at may sakit. Ito ay isang litratong kuha noong nakaraang taon sa kanyang kaarawan. Nakaupo siya sa harap ng isang maliit na cake. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang ngiti ay abot tenga. Puno ng inosenteng kaligayahan, isang ngiting pamilyar, isang ngiting Valderrama. Napatingin si Don Mateo sa litrato. Sa isang iglap, isang bahagyang pagbabago ang nakita sa kanyang matigas na mukha. Isang kislap ng isang emosyong hindi niya inaasahan, ngunit mabilis din itong nawala. Ang mga litrato ay maaaring pekein, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nawalan ng dating kumpiyansa. Maaaring pekein ang litrato, mahinahong sang-ayon ni Hiraya. Pero ang dugo, hindi. Ang katotohanang nasa bingit ng kamatayan, ang batang iyan, dahil sa sakit na minana niya sa inyong angkan, hindi iyon peke. Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na ang sandaling pinaghandaan niya. Hindi ako naparito para magmakaawa, Don Mateo. Tapos na ako sa pagmamakaawa. Sabi niya, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Tumingin kayo sa litratong yan. Hindi iyan ang mukha ng isang estranghero. Hindi iyan ang mukha ng isang pagkakamali. Itinuro niya ang nakangiting mukha ni Sinag sa litrato. Ito po ang mukha ng kasalanan ninyo. Ang mga salita ay tumama kay Don Mateo na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya. Hindi makapagsalita. Ngunit hindi pa tapos si Hiraya. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nangungusap, ngunit hindi ng awa, kundi ng isang hamon. At siya rin, sabi niya, ang boses ay bumaba na tila isang bulong, ngunit mas malinaw at mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang maaaring maging kabayaran ninyo. Bumalik si Hiraya sa ospital na parang isang basag na salamin. Ang tapang at ningas na dala niya noong umalis ay ganap na nawala. Napalitan ng isang tahimik at malalim na kabiguan. Nakita agad ito ni Silakbo sa paraan ng kanyang paglalakad sa pasilyo. Ang mga balikat na dating tuwid ay muling nangayupapa. Ang mga matang dating nag-aalab ay walang ng emosyon. Hindi na niya kailangang magtanong. Nang tumayo si Hiraya sa kanyang harapan at dahan-dahang umiling, isang beses lang, naintindihan na ni Silakbo ang lahat. Ang huling pinto ng pag-asa ay isinara at isinusi mismo ng kanyang ama. Walang nagsalita. Umupo lang si Hiraya sa upuang nasa labas ng isolation room at umupo si Silakbo sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o iyak. Ito ay ang katahimikan ng pagkatalo. Sa gitna ng katahimikang yon, nag-vibrate ang telepono ni Silakbo. Isang email mula sa opisina ng Valderrama Holdings. Ang paksa. Official resolution from the Board of Directors. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang mga salita ay formal, malamig, at walang awa. Following a vote of no confidence passed with a unanimous decision, effective immediately, you are hereby relieved of all duties and responsibilities as Chief Operating Officer. All company assets, including but not limited to corporate accounts, credit lines, and properties, are hereby frozen pending further notice. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Opisyal na. Wala na siya sa kumpanyang minana niya sana. Itinapon na siya. Ibinaba niya ang telepono. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Tumingin siya kay Hiraya na nakatingin din pala sa kanya. Nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga mata, nagkaintindihan sila. Hindi lang ang pag-asa para kay Sinag ang nawala sa araw na yon. Nawala na rin ang lahat ng pinaghirapan at kinakatawan ni Silakbo. Maya-maya, naramdaman niya ang matinding pagkauhaw. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niyang makaramdam ng kahit anong normal.
Bibili lang ako ng kape at tubig, paalam niya kay Hiraya. Pumunta siya sa maliit na coffee shop sa lobby ng ospital. Umorder siya ng isang kape at isang bote ng tubig. Nang iabot niya ang kanyang itim na credit card, ang card na kayang bumili ng halos kahit ano sa mundo, isang nakakabinging tunog ang narinig niya. Declined. Sinubukang muli ng kahera. Declined. Sorry po, sir. Ayaw po talagang gumana, sabi ng babae na may halong pagtataka at hiya. Napatitig si Silakbo sa maliit na piraso ng plastik sa kanyang kamay. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging isang Valderrama. Ngayon, wala na itong silbi. Mas walang halaga pa sa barya. Naglabas siya ng ilang lukot na pera mula sa kanyang pitaka, sapat lang para sa isang bote ng tubig. Iniwan niya ang kape. Bumalik siya sa pasilyo na may dalang bote ng tubig at isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Ang kahihiyan, ang katotohanang si Silakbo Valderrama, ang prinsipe ng syudad, ay hindi na kayang bumili ng isang tasa ng kape. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo, kaparehong bintana kung saan niya tiningnan ang syudad. Ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ng maringal ay tila nangungutya sa kanya. Ang bawat gusali ay isang paalala ng mundong hindi na niya bahagi. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang pera, wala na siyang impluwensya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang babaeng pagod na nakaupo sa labas ng silid ng kanilang nag-aagaw buhay na anak. At pakiramdam niya, hindi yun sapat. Hindi siya sapat. Napasandal siya sa malamig na salamin. Ipinikit ang kanyang mga mata. Lahat ay nawala. Ang kanyang ama, ang kanyang karera, ang kanyang yaman, ang kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang pagtapik sa kanyang balikat, si Hiraya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isa pang tao ang lumapit sa kanila. Si Dr. Alcaraz. Ang doktor ay kalalabas lang mula sa isolation room. Ang kanyang mukha, na laging pilit na pinapakalma, ay ngayon ay hindi maipinta. May bakas ng matinding pag-aalala at pagmamadali. Mr. Valderrama, Miss Mercado, sabi nito. Ang boses ay seryoso at mababa. Agad na naramdaman ng dalawa ang takot. Isang masamang balita. May problema po ba, Doc? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Tumingin si Dr. Alcaraz sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang awa na mas lalong nagpatindi sa kanilang kaba. Sinag's body is rejecting the treatment, sabi ng doktor. Ang bawat salita ay isang mabigat na bato. His system is shutting down faster than we expected. We are running out of options. Hinawakan ni Hiraya ang braso ni Silakbo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sakit at takot. Wala na po bang ibang paraan? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay desperado. Huminga ng malalim ang doktor. Tinitingnan sila na parang naghahatid ng isang pinal na hatol. We are running out of time. Nakatitig lang sina Silakbo at Hiraya. Hindi maproseso ang narinig. It's now or never. Ang gabi sa mansyon ng mga Valderrama ay tahimik. Ngunit para kay Don Mateo, ang katahimikan ay maingay. Ang bawat tiktak ng antigong orasan sa kanyang library ay parang isang malakas na pagpukpok sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagbasa. Hindi niya malunok ang mamahaling alak na kanyang isinalin. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ito po ang mukha ng kasalanan ninyo. Ang mga salita ni Hiraya ay bumabalik sa kanya, paulit-ulit. At kasama ng mga salitang iyon ay ang imahe sa litrato, isang batang nakangiti, walang kamalay-malay, sa bigat ng dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Buhay ng apo ninyo. Ang basag na boses ng kanyang anak na si Silakbo, nakaluhod, talunan.
Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng library na parang isang leon na nakakulong sa hawla. Pinilit niyang isipin ang negosyo, ang kahihiyan, ang pangalan ng pamilya. Iyon ang mga bagay na mahalaga. Iyon ang mga bagay na laging nauuna. Ngunit ngayong gabi, ang mga iyon ay tila nawalan ng bigat. Ang mga iyon ay mga konsepto lamang, malamig at walang buhay, samantalang ang batang nasa ospital ay totoo. Buhay at naghihingalo. Napahinto siya sa harap ng isang estante na puno ng mga lumang photo album. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ang isa sa mga pinakapal at pinakaluma. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa leather at maingat itong binuklat. Ang mga pahina ay amoy luma na at ang mga litrato ni Silakbo noong bata pa ito. Naroon ang isang litrato ni Akbo na marahil ay 6 na taong gulang, nakangiti at may bungi pa sa ngipin, katulad ng bata sa litratong iniwan ni Hiraya. Naroon ang isang litrato kung saan buhat-buhat niya si Akbo sa kanyang mga balikat. Pareho silang tumatawa. Naroon din ang isang litrato nilang tatlo. Siya, si Akbo, at ang kanyang yumaong asawang si Sofia. Masaya, buo. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, isang alaala ang bumalik. Isang gabi, mga 30 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng napakataas na lagnat si Akbo. Halos hindi ito humihinga. Dinala nila ito sa ospital. Naalala niya ang takot. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan habang pinapanood ang kanyang munting anak na nilalabanan ng sakit. Naalala niya ang kanyang panalangin sa Diyos. Kunin niyo na ang lahat sa akin, huwag lang ang anak ko. Saan napunta ang lalaking yon? Ang amang iyon na handang ibigay ang lahat. Kailan siya naging isang taong mas pinahahalagahan ang pangalan kaysa sa dugo? Kailan naging mas mahalaga ang mana kaysa sa buhay? Ipinikit ni Don Mateo ang kanyang mga mata. At sa dilim, nakita niya ang mukha ng bata. At sa pagkakataong ito, hindi na ito ang mukha ng kasalanan. Ito ay ang mukha ng kanyang anak. Ito ay ang mukha niya. Mabilis siyang tumayo. Iniwan niya ang nakabukas na album sa lamesa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Naka-robe at tsinelas. Lumabas siya ng mansyon at pinaharurot ang kanyang sasakyan sa tahimik na mga kalsada ng syudad. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagmamaneho patungo sa iisang direksyon. San Roque Medical Center. Tahimik siyang pumasok sa ospital. Gabi na kaya't kakaunti na lamang ang mga tao. Walang nakapansin sa kanya. Walang nakakilala sa makapangyarihang Don na ngayoy mukhang ordinaryong lolo lamang na nag-aalala. Narating niya ang pasilyo kung saan naroon ang isolation unit. Mula sa malayo, natanaw niya ang 2 figura magkayakap sa harap ng isang malaking salamin. Si Silakbo at si Hiraya. Ang kanilang mga anyo ay larawan ng kabuuang pagdadalamhati. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ayaw niyang magpakita. Ayaw niyang makita siya. Ang tanging gusto niya ay masilayan. Tumayo siya sa isang sulok kung saan hindi siya gaanong makikita. At mula roon, tumingin siya sa loob ng silid na salamin. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Sinag. Nakita niya ang kanyang apo, hindi sa isang litrato, kundi sa totoong buhay. Isang maliit na katawan na nakahiga sa isang malaking kama, napapaligiran ng mga tubo at makina. Ang kanyang paghinga ay mababaw, tinutulungan ng isang aparato. Ang kanyang balat ay maputla, halos kasing puti ng kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit kahit sa ganong kalagayan, nakita ni Don Mateo ang hindi niya nakita sa litrato. Nakita niya ang hugis ng baba ng mga balderrama. Nakita niya ang pilik mata ng kanyang yumaong asawa. At sa munting mukhang iyon na lumalaban para sa kanyang buhay, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili.
Sa sandaling iyon, ang pader na bato na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming dekada, ang pader ng orgulyo, ng tungkulin at ng takot, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang galit niya kay Hiraya, ang pagkadismaya niya kay Silakbo, ang takot niya sa iskandalo. Lahat ng iyon ay biglang lumitaw na napakaliit at walang halaga kumpara sa malaking katotohanang nasa kanyang harapan. Isang buhay, isang dugong balderrama, isang inosenteng bata. Habang siya'y nakatitig, dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa paligid na tila may hinahanap. Ang mga mata nito ay nanghihina, ngunit puno ng isang liwanag na tumagos sa salamin, tumagos sa pasilyo, at tumagos sa kaluluwa ni Don Mateo. Ang mga matang yon ay ang mga mata ni Silakbo noong ito'y bata pa. Naghahanap ng kalinga, naghahanap ng pagmamahal, at sa ilalim ng kanyang hininga, isang salita ang namutawi sa mga labi ng bata. Halos hindi marinig, ngunit para kay Don Mateo, ito ay isang sigaw. Lolo, hindi niya alam kung narinig ba talaga niya iyon o imahinasyon lang, ngunit hindi na yon mahalaga. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha. Ang unang luha na pumatak mula sa mga mata ni Don Mateo Valderrama sa loob ng mahigit 20 taon mula noong araw na inilibing niya ang kanyang asawa. At kasunod nito, isa pa. Ang pusong bato ay tuluyan ng nabasag. Hindi na niya namalayan ang kanyang sarili na naglalakad papalapit. Narinig ni na Silakbo at Hiraya ang kanyang mga yabag at sabay silang napalingon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagtataka. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa bata sa likod ng salamin. Tumigil siya sa tabi ng kanyang anak. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya tiningnan si Hiraya. Itinaas din niya ang kanyang kamay at idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin sa tapat mismo ng kinahihigaan ng bata. Isang kilos ng pagsuko, isang kilos ng pag-amin. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang marahan at nagmamadaling tunog ng mga makina mula sa loob. Sa wakas, ibinaba ni Don Mateo ang kanyang kamay. Humarap siya, hindi sa kanyang anak, kundi sa direksyon kung nasaan ang nurse's station. Naglakad siya patungo roon, ang bawat hakbang ay tiyak at desidido. Napatayo sina Silakbo at Hiraya, hindi alam kung ano ang aasahan. Nakita nilang kinausap ni Don Mateo si Dr. Alcaraz na kararating lang. Walang emosyon, walang drama, isang tahimik na pag-uusap lamang. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Dr. Alcaraz sa kanila. Ang mukha ng doktor ay hindi na nagpapakita ng awa, kundi ng isang bahagyang pagkamangha at panibagong pag-asa. Samantala, si Don Mateo ay tumalikod na at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa kadiliman kung saan siya nanggaling. Hindi ito lumingon. Anong sinabi niya, Doc? Nanginginig na tanong ni Silakbo. Tumingin si Dr. Alcaraz sa papalayong figura ni Don Mateo. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanila. Ang pagod at pag-aalala sa mukha ng doktor ay napalitan ng isang nangiting hindi nila inaasahan. Sinabi niya sa akin, di nagsalita ang doktor. Ang boses ay puno ng isang bagong sigla. Ihanda ang lahat ng kailangan para sa transplant. Ngayon din, napatitig sina Silakbo at Hiraya, hindi agad maproseso ang narinig. Pero, paano? Ang donor? Nauutal na, sabi ni Hiraya. Itinuro ng doktor ang kanyang sarili, na tila hindi rin makapaniwala. Ako na raw ang bahala sa lahat ng papeles at procedure, sabi niya. Huminga ng malalim si Dr. Alcaraz bago ipinagpatuloy ang mensahe na tila inuulit ang eksaktong mga salita ng matanda. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Sagot ko ang lahat.
Ang liwanag sa labas ng operating room ay tila hindi gumagalaw. Para kay Hiraya, ang bawat segundo ay isang oras at ang bawat oras ay isang taon. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng pasilyo, ang likod ay nakasandal sa pader. Ang mga kamay ay magkalapat na tila nagdarasal. Sa kanyang tabi, si Silakbo ay nakatayo, nakatanaw sa mga salitang operating room, na tila sa pagtitig niya ay mapapabilis niya ang oras. Sa loob ng silid na iyon, dalawang buhay ang nakasalalay. Ang buhay ng kanyang anak. At sa kabilang silid, hindi kalayuan, ang buhay ng lalaking halos sumira sa kanila. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng huling pag-asa. Lumipas ang mga oras na puno ng kaba at katahimikan. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga hininga at ang pabalik-balik na lakad ng mga nurse sa malayo. Maya-maya, isang figura ang lumapit sa kanila. Si Silakbo ang unang nakakita, si Don Mateo. Nakasuot ito ng hospital gown, nakaupo sa isang wheelchair na tinutulak ng isang orderly. Tapos na ang procedure sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla at bakas ang pagod. Ngunit wala na ang dating tigas at lamig sa kanyang mga mata. Huminto ang wheelchair, ilang talampakan mula sa kanila. Tumingin si Don Mateo sa kanyang anak. "Kumusta siya?" tanong nito. Ang boses ay mahina at garalgal. Umiling si Silakbo. "Nasa loob pa rin po. Naghihintay pa kami." Isang mahabang katahimikan. Isang katahimikang hindi na puno ng galit, kundi ng isang hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan. "Akbo." Muling nagsalita si Don Mateo. "Tungkol sa lahat." Huminto ito, na tila hinahanap ang mga tamang salita. Patawad. Ang salitang iyon. Ang salitang hindi kailanman inakala ni Silakbo na maririnig niya mula sa kanyang ama. Isang simpleng salita, ngunit may bigat ng 7 taong kasinungalingan at sakit. Hindi sumagot si Silakbo. Tumingin lang siya sa kanyang ama. Hindi pa niya kayang magpatawad. Hindi pa ngayon. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang maliit na paggalaw. Ang unang hakbang patungo sa paghilom. Bago pa man may makapagsalitang muli, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Alcaraz. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit may isang ngiting hindi maitago. "The transplant was a success," sabi nito. "He's a fighter. He will be okay." Sa isang iglap, ang lahat ng bigat sa dibdib ni Hiraya ay nawala. Napahagulgol siya, hindi na ng sakit, kundi ng labis na pasasalamat. Niyakap siya ni Silakbo, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, pareho silang nakahinga ng maluwag. Maging si Don Mateo, mula sa kanyang wheelchair ay napayuko. Tinatago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang mga sumunod na linggo ay naging mas magaan. Habang unti-unting lumalakas si Sinag sa loob ng recovery room, unti-unti ring nagbabago ang mundo sa labas. Isang araw, isang balita ang sumabog sa media. Mas malakas pa kaysa sa unang eskandalo. Isang anonymous source mula sa loob ng Valderrama Holdings ang naglabas ng katotohanan. Ang kwento ng isang lolo na nagligtas sa buhay ng kanyang apo sa pamamagitan ng bone marrow transplant. Ang kwento ng isang ama na tinalikuran ang lahat para sa kanyang mag-ina. Ang kwento ng isang inang lumaban para sa kanyang anak. Ang opinyon ng publiko ay mabilis na nagbago. Si Silakbo ay hindi na isang kontrabida, kundi isang bayani. Si Hiraya ay hindi na isang kerida, kundi isang ulirang ina. At si Clara Aguilar, kasama ang kanyang mga kasinungalingan, ay unti-unting nalimutan. Ang kanilang kumpanya, na dati ng lugmok, ay tuluyan ng bumagsak. Si Clara ay naiwang mag-isa, hinarap ang mga resulta ng kanyang mga ginawa. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Hiraya para kay Sinag, sa loob ng silid nito, pumasok si Don Mateo.
Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa silid ng bata. May dala itong isang maliit na kahon. Para sa'yo, Apo, sabi nito. Ang boses ay nag-aalangan habang iniaabot ang regalo kay Sinag, isang maliit na laruang spaceship. Ngumiti si Sinag. Salamat po, Lolo. Ang simpleng salitang iyon mula sa bata ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat. Naupo si Don Mateo sa isang silya sa sulok at tahimik na pinanood ang kanyang apo. At si Hiraya, isang tingin ng pagsisisi at isang bagong pag-asa. Nang araw na maaari nang lumabas ng ospital si Sinag, si Silakbo at Hiraya ay nag-uusap sa labas ng silid. Wala na sa akin ang Valderrama Holdings, sabi ni Silakbo, nakatingin sa papalubog na araw mula sa bintana. Wala na akong pera. Wala na akong posisyon. Tumingin siya kay Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero pakiramdam ko, hawak ko na ang buong mundo ko. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Hindi natin kailangan ang Valderrama Holdings, Akbo. Ang kailangan lang natin ay tayo. Bago sila umalis, pinatawag sila ni Don Mateo. Inabutan niya si Silakbo ng isang susi at isang lumang folder. Ano po ito? Tanong ni Silakbo. Ang bahay ng iyong ina sa probinsya ng Pag-asa. Sagot ni Don Mateo, hindi makatingin ng diretsyo. Matagal na itong nakatiwangwang, maliit lang, simple, pero payapa. Tumingin ito sa kanila, lalo na kay Hiraya. Siguro, doon, sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Umpisahan ninyo doon. 6 na buwan ang lumipas. Ang marangya at maingay na syudad ng Maringal ay isa na lamang malayong alaala. Ang kanilang mundo ngayon ay binubuo ng bughaw na langit, ng puting buhangin, at ng walang katapusang himig ng mga alon. Ang probinsya ng Pag-asa, ang lugar kung saan nagsimula at muntik nang natapos ang lahat, ay siya na ngayong kanlungan ng kanilang bagong simula. Ang bahay na iniwan ng ina ni Silakbo ay maliit lamang, gawa sa kahoy at bato, ngunit nakaharap ito sa dagat. Bawat umaga, ginigising sila ng sikat ng araw na sumisilip sa kanilang bintana. Bawat hapon, pinapanood nila ang paglubog nito sa abot tanaw, payapa. Simple. Totoo. Mula sa bintana ng kanilang maliit na home office, tanaw ni Silakbo ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Hiraya, nakaupo sa isang banig sa buhanginan, tinutulungan ng kanilang anak sa paggawa ng sandcastle, at si Sinag, ang kanyang anak. Malusog na ito, malakas, at puno ng buhay. Ang kanyang tawa, na dala ng hangin, ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Silakbo. Papa, halika rito. Tulungan mo kami. Sigaw ni Sinag, kumakaway. Ngumiti si Silakbo. Pinatay niya ang kanyang laptop. Ang maliit na business consultancy firm na itinayo niya online ay unti-unti nang lumalago. Hindi ito kasing laki ng Valderrama Holdings, ngunit ito ay kanya. Walang bigat ng mana, walang laso ng kasinungalingan. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa mag-ina. Umupo siya sa tabi ni Hiraya at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Ang ganda naman ang ginagawa ninyo, sabi niya. Siyempre, Papa. Ito ang ating kaharian, masayang sagot ni Sinag. Nagkatinginan sina Silakbo at Hiraya. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pagmamahal na hindi na nangangailangan pa ng mga salita. Ang kanilang kaharian, hindi isang mansyon na gawa sa marmol, kundi isang kastilyong gawa sa buhangin, na anumang oras ay maaaring tangayin ng alon. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay magkakasama silang muling itatayo ito, araw-araw. Maya-maya, isang kartero ang dumating. May dala itong isang maliit na sobre. Hindi ito isang bill o isang sulat mula sa abogado. Ito ay galing kay Don Mateo Valderrama. Nag-aalangan man ay binuksan ito ni Silakbo.
Sa loob, wala itong sulat. Isang passbook lamang ng bangko, nakapangalan kay Sinag Mercado Valderrama. At sa loob, isang malaking halaga na idineposito para sa kanyang pag-aaral sa hinaharap. Regular na siyang nagpapadala, mahinang sabi ni Hiraya. Tumatawag din siya minsan para kumustahin si Sinag. Hindi pa siya handang bumisita, pero sinusubukan niya akbo. Unti-unti. Tumango si Silakbo. Ang sugat na iniwan ng kanyang ama ay malalim. Marahil ay hindi ito tuluyang maghihilom. Ngunit sapat na sa ngayon ang malamang sinusubukan nito. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam, magkakasama silang naglakad sa dalampasigan. Hinawakan ni Silakbo ang kamay ni Hiraya sa isang kamay at sa kabila naman ay karga niya sa kanyang balikat si Sinag. "Papa, tingnan mo, isang shooting star." Sigaw ni Sinag. Itinuturo ang isang mabilis na guhit ng liwanag sa nag-aagaw na dilim at liwanag. "Mag-wish tayo." Pumikit si Sinag ng mariin. Ngumiti si Hiraya. "Ano ang wini-wish mo, anak?" "Sabi ko po, sana laging ganito. Tayo lang tatlo. Masaya," sagot ng bata. Tumingin si Hiraya kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, mas maliwanag pa kaysa sa mga unang bituin sa kalangitan. Niyakap ni Silakbo ang kanyang mag-ina. Mahigpit. Ang amoy ng dagat, ang init ng kanilang mga katawan, ang tunog ng kanilang mga paghinga. Ito ang katotohanan. Ito ang lahat. "Hindi mo na kailangang i-wish yan, anak," bulong ni Silakbo habang hinahalikan ang noo ni Hiraya. At pagkatapos ay ang buhok ni Sinag. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa kinabukasang naghihintay sa kanila. Wala na siyang hinahanap pa, wala na siyang kailangan. Dahil natupad na, sabi niya sa mahinang boses, na halos para lang sa kanyang sarili. Natupad na ang Hiraya ko. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni na Silakbo, Hiraya, at ng kanilang munting si Sinag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin, sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, sa bawat pagluha, at sa bawat pagtibok ng puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging kasama ko rin kayo sa bawat sandali. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Akbo, ang tahimik na lakas ni Hira, at ang inosenteng pag-asa sa mga mata ni Sinag. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay ay hindi laging perpekto. At minsan, ang mga taong pinakamamahal natin ang siyang nagdudulot ng pinakamatinding sakit. Sapagkat iyon naman po talaga ang mensahe ng ating kwento, na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging karapat dapat ipaglaban, na ang pagpapatawad, kahit gaano kabigat, ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin, at ang pag-asa, gaano man kaliit, ay kayang maging isang sinag sa pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga komento ay hindi lang basta salita. Ito po ay inspirasyon na nagbibigay buhay sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig. Naway lagi ninyong mahanap ang katuparan ng inyong mga hiraya